ng Diyos sa tamang kawang sa magitan ng inyong pananampalataya. No? Kaya alam niyo, sabi ko sa inyo, ilang beses ko po sinesearch sa inyo, nung bata po ako, kapag ako po, lahat ng santo tinatawag ng nanay ko. San Sebastian, Santa Lucia, San Rafael, lahat tinatawag. Eh, wala naman ako alam no, kasi nga, bata pa ako hanggang sa nagkaisip ako, nagkaedad ako, sabi ko, isa lang. Magkaroon ka lang ng pananampalataya kay Kristo at yan ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Only Jesus. Have faith on Jesus. Number 2, tingnan po natin number 2. Sabi, lean not unto thy own understanding. Ano sabi nga nun? Huwag tayong magtiwala sa sarili nating kaalaman. Sabi, our understanding of all things is limited to our intelligence to experience. Yun daw ating kaalaman at yung ating intelihensya ay limited lamang sa ating experience. Di ba kapag kayo ay nag-apply ng trabaho, ang particular na hinahanap, yung inyong bukod sa knowledge, di ba? Nag-apply kayo ng trabaho, bukod sa knowledge nyo, doon sa track record nyo, ang pangalawang hinahanap ay yung umi-experience ka. Kapag wala kang particular na experience doon sa trabaho ina-apply mo, may possibility na hindi ka makuha, di ba? Nako nyo? Kaya sabi nga, ang ating nung kaalaman ay limited lamang at maging yung ating intelligence, yung ating experience. Pansinin niyo, no? Bakit ang law, alam niyo yung law. Ang law kasi may mga designated courses yan, di ba sa law eh. Merong law sa accountancy, nako nyo? May law sa labor, may mga particular major ang bawat law eh. At dahil doon, meron silang particular na limited na kaunawaan patungkol doon sa karerang tinatahak nila. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay alam niya lahat ng bagay. Kaya nga maraming, di ba mga mayaman na yun ha? Pero bakit nagpapahula pa? Maraming mga makapangyarihan tao, hindi nila alam ang bukas. No, nagpapakasakali sila sa mga hula. Kasi nga limitado ang kaisipan ng tao patungkol sa mga bagay na pwede mangyari at patungkol sa mga bagay na kaganapan na hindi nila alam. Hindi lahat ng bagay ay alam natin. Our understanding of all things is limited to our intelligence experience. Kaya yun na yung sinasabi ng Diyos eh. Lean not unto thy own understanding sapagkat ng iyong kaisipan at ating kaisipan, ng ating pangunawa ay limitado lang. Sabi letter B, God's understanding is far above that of all people. Sabi ng Isaiah 55 verse 89, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot na inyong kaisipan. My thoughts ay high, my thoughts ay higher than thoughts. Sabi, God's understanding is far above all that of all people. Yun daw kaalaman ng Diyos ay mataas, as malayo at mas mataas sa lahat ng kaalaman ng tao. Sabi, letter C, we discover the wisdom of God in the scripture. Ito po, no? Pansinin po natin. Sabi nga nun, madidiscover na daw natin ang kaalaman ng Diyos, ang wisdom ng Diyos sa magitan ng kanyang scripture. Pansinin natin, the scripture made David wiser than his teacher. Si David daw ay naging matalino sa pagbabasa ng salita ng Diyos kaysa sa kanyang sa kanyang teacher. Basahin natin Psalms 119 verse 19. Sabi, sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo ituro ang laman ng aking isip. Saan ka nakakita na mas matalino ang estudyante kaysa sa teacher? Wala, di ba? Saan ka nakakita na mas... Kasi ang sikreto po ng guro, no? Ewan ko kung totoo to, no? Hindi niya lahat tinuturo sa estudyante niya, lahat alam niya eh. Kasi baka tingin ako nito eh. Ay tuturo ko lang siguro mga 80%, 75%, pero yung mga technique, yung mga particular na nalaman ko, hindi ko talaga isi-share. Kasi nga, baka tingin ako nito. Kaya therefore, wala doon na mas magaling na estudyante kesa sa guro. Tama mali?
kakaiba nangyari kay Haring David. Ang sabi ni Haring David, sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit. Naging mas matalino daw si Haring David kesa sa kanyang guro. Why? Because David wiser than his teacher because of the scripture, because of the word of God. Alam niyo po, nagte-testify ko po sa inyo, nung ako po ay nag-aaral elementary sa Kanyugan, no, hindi ako matalino, bobo ko. Nandun na, hindi ko alam kung ano ko. Di ba may mga row? First ba? First, second row, third row, fourth row yata ako, tabi pa ng basurahan. Oh. Tapos hanggang sa nag-high school ako, alam nila, kakasama kami sa kalokohan yan. Nung high school kami, experience po namin. So wala talaga, bobo talaga ako, hindi ko talaga alam. Pero alam nyo, maniwala at kahit hindi. Buhat nung ako'y nakakilala sa Panginoon at ako ay basa ng salita ng Diyos, binigyan ako ng wisdom ng Lord. Nag-entrance exam ako, no, sa Bible school. Na-maintain ko yung scholarship. Kailangan ang grades mo 1.25, 2 pataas. No, kapag nakuha ka ng 225, magbabayad ka na ng tuition fee mo per unit. Ang unit namin noon ay 75 pesos, malaki na 75 pesos per unit Na-maintain ko naman yung grades ko. So, nag-apply ako ng scholarship. Maging sa ibang Bible school na inanong ko, sabi ko, Lord, ang galing mo. Tunay nga, Lord, na ikaw ang nagbibigay ng talino sa mga anak mo. Have you been experienced that? Na-experience nyo ba nung bago kayo makilala sa Lord? Talagang wala kayong kaalaman sa lahat ng mga bagay. Pero nung start na kayo ay nakakilala at tumanggap sa Lord at nagbasa ng salita ng Diyos, binigyan kayo ng Lord ng wisdom. Binigyan kayo ng knowledge. Alam nyo na yung mga tama at mali. Alam nyo na kung paano magdesisyon sa buhay. Alam nyo na kung paano humiwalay sa kasamaan. Alam nyo na kung paano humiwalay sa mga bisyo. Binigyan na kayo ng wisdom ng Lord At yung wisdom na yun ay nanggagaling through reading the Word of God. Secondly, we find God's will through the Bible study and prayer. Paano mo malalaman yung kalooban ng Diyos kung hindi ka mag-aaral ng Biblia, kung hindi ka magbabasa ng Biblia at mananalangin? How many times that I told you during my message that, how did you know the Word of God? Ay, kasi Pastor, ganito Pag nag-apply ako ng trabaho, natanggap ako, will ng Lord. Pag hindi ako natanggap, hindi will ng Lord. Ganun ba yon? Kapag nagpunta pa ako sa negosyo, nag-successful, will ng Lord. Pag hindi will. Ganun ba yon? Kinakailangan ba ang kalooban ng Lord, dali natin sa suntok kung magtagumpay? Kay sira, kay will be. Hindi. Paano malalaman ng isang Kristiyano ang kalooban ng Diyos kung di siya nagbabasa ng Bible? Paano? Kasi alam niyo po, nung panahon po noon, kaya nalalaman ng hari, kaya po nalalaman ng mga bansa, in particular ng Israel, ang will ng Lord. Kasi may mga propeta. Magpapadala ang Lord kay Samuel, through Samuel, magpapadala ang Lord kay Samuel ng mensahe niya, at si Samuel, sasabihin niya kay Haring David, Haring David, ito ang kalooban ng Diyos. O pagpapadala kay Elijah, itong kalooban ng Diyos na kayo ay umalis sa inyong mga idolatry, pamumuhay. So, mayroong propeta. At maging kay Mary, nagbigay ang Lord ng message through the angel, di ba? Gabriel, di ba? Mensahero. Naku nyo, paano wala ng propeta ngayon? Wala ng angel. If you are with, wala ng kay Moses, nagbigay ang Lord through the audible voice, di ba? Paano wala na yun? If you're waiting for the audible voice, then you're waiting for the audible oil. Kung kayo naghihintay sa audible voice, pagpapawisan kayo, audible oil ang matatanggal. Wala na Therefore, paano nyo malalaman yung kalooban ng Diyos? Then, through studying and reading the Word of God. Hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Paano malaman ang salita ng Word of God? Hindi ka nagpipray. Kasi through prayer and through reading the Word of God, the Holy Spirit will convince you, give you wisdom and knowledge, no? Doon sa pagbabasa mo, at yung Holy Spirit ang magkukonvince sa iyo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Hindi yung kay sira-sira, kay will be will. Hindi. So, enable you to understand what the will of God, no? Kailangan magbasa tayo ng salita ng Diyos at manalangin. Wala na pong propeta,
wala ng angel, wala ng audible voice. No? Malalaman natin ang kalooban ng Lord to reading the Word of God and through prayer. Thirdly, in all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat daw yung mga lakad, i-acknowledge mo ang Panginoon. Sabi, to acknowledge the Lord is, to acknowledge the Lord, mali pa yung pagkatay, to acknowledge the Lord is all things, is full surrender to Him. Yun daw pag-acknowledge sa Lord, ay yung totally, lahat ng bagay, no? Totally surrender mo sa Panginoon. Kasi marami mga Kristiyano ganito, no? Kasi dati experience ko rin to, no? Kasi dati, Lord, ibibigay ko muna sa 60%, no? Yung 40% sa akin muna. Huwag mo muna papakialaman yung 40%. Basta sa'yo, deal tayo, 60 sa'yo. O, mas mataas ka nga, 60. Ako, 40 lang eh. Huwag mo muna papakialaman yung 40. Kapag gusto pumunta, nakapaloob sa 40% yun. Nakama? Yung 60%, yun yung will mo. Yung magsisimba ko, atin ako ng Bible study, doon nakapaloob yung 60%. Pero yung 40%, yun yung will ko, yung personal will ko. Huwag mo muna papakialaman yun. So, deal tayo. Ganun na yung nakadalasan. No? May gusto kong gawin, may gusto kong punta. Nakapaloob yun sa 40%. Ganun ba? Hindi. Sabi ng Bible, to acknowledge the Lord is all things full surrender to Him. Alam niyo po, no? Si Aaron David, sinakilala kay Aaron David, kaya lang si Aaron David. Bakit si Aaron David, tanong ko sa inyo, bakit si Aaron David ay tinaguriang malapit sa puso ng Diyos? Any idea? The man after God's own heart. Bakit? Bakit siya tinaguriang sa dami, di ba? Sabi nga sa dami ng mga man of God, sa dami ng mga ng propeta, sa dami ng mga naging lingkod ng Diyos, isa lang ang tinagurian, man after God's own heart, malapit sa puso ng Diyos, si Haring David. Bakit? Bakit siya tinagurian? Alam niyo bakit? Kasi sa lahat ng mga bagay ng lakad niya, ay sinusurrender niya. Pansinin niyo, no? Kapag nagkasala si Aaron David, lumalapit siya agad sa Diyos. No, naglalagay siya na, di ba? May mga times pa nga, yung nakasalala yung anak niya, kay Bathsheba, di ba? Alam niya, mamamatay yan, nagfasting siya, naglagay siya ng abo sa ulo. Tapos nagugulong siya. Nakita niyo yung mga subordinate niya. Ay, isang karumal-dumal sa hari yun. Hindi maganda sa performance ng hari yun. Anong gagawin? Anong magiging mentality ng mga subordinate mo? Itong hari namin, ito mo ginagawa, dinidegrade niya yung sarili niya. No, sa presensya namin, hindi ganun ang hari eh. Kaso yung pinapakita ni Haring David, kahit nang makita ko ng mga subordinate ko, wala akong pakialam. Sapagat ginagawa ko to, sapagat ako ay humihingi ng tawag sa Lord. Ibig sabihin, every time na si Haring David ay nagkakasala, lumalapit agad siya sa Lord. Lord, patawarin mo ko. Hindi niya tinatago yung kasalanan niya. Hindi niya tinatago yung kahinaan niya. He has a full surrender life to God. Ang sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon na ating pastor, at hindi na ako nangailangan pa. Alam niyo kung ano? Ang Diyos, totoo, ang Diyos ay tumitingin. Hindi sa ganda na lalaki, kagaya ni Haring Saul, di ba? Hindi sa performance, kundi tumitingin ang Diyos sa puso ng tao. Nakita niyo siya, David. Mayroon siyang total surrender sa Diyos. Kaya sa tinagurian, after the man, after God's own heart. Sabi ng Diyos pangako sa kanya, ang lahi mo ay mananatili naka-record sa bansang Israel. Sa iyong lahi, manggagaling ang tagapagligtas ng buong mundo. Sa lahi niya, nanggaling, sa bloodline niya, nanggaling si Jesus Christ. Nakuha niyo, yun ang pangako sa kanya ng Diyos eh. So sabing, why? Because to acknowledge the Lord is all thing, is full surrender to Him. Hindi pag-acknowledge natin sa Lord ay yung totally surrender sa hindi 60-40. Hindi yung 90-10, ang hirap na eh, no? Pero pilitin natin. Ako minsan hindi ko nagagawa, pero pinipili, Lord, sorry Lord, pero gusto ko talaga sundin lahat. Kung ako man idiretso mo ako, i-remind mo sa akin na yung gagawin ko mali. I fully surrender my life. Di mahirap gawin yun, di ba? Pero ipanalangin natin. Huwag yung kalooban natin lagi ang nasusunod. Minsan Kristiyano ganun. Natatalo tayo ng emotion natin, natatalo tayo ng kaalaman natin patungkol sa mga bagay na ginagawa. Lalo na, even Christian, ayaw pinapakialaman desisyon niya sa buhay. Yung mga ganun Kristiyano, huwag mo ko pakialaman, hindi ka pinapakialaman buhay mo. Kaya ka naman ina-advise sa akin, hindi ka pinapakialaman.
Ina-advise ka ng kapatid mo, yung ginagawa mo mali. Hindi ka pinapakialaman. May magandang tao, ayaw pakialaman. Yung buhay niya, ayaw pakialaman. Come on, mind your own business. Sabi nga ng Amerikano, mind your own business. Huwag mong pakialam buhay ko sapagkat hindi ko pinapakialam buhay mo. Kadalasan ganun tayo. We are not able to surrender totally to God, no? Yung ating pong buhay. Sabi, to acknowledge the Lord is of all things full surrender to Him. Acknowledge the Lord. Sabi, acknowledge the Lord in every thought and word. I-acknowledge daw natin ang Diyos sa bawat isip natin at salita. Alam nyo, nung hindi pa ako Kristiyano, puro P ang lumalabas sa bibig ko. Idiomatic experience ko, P. Alam siya, ibig ko sabihin, ano? Ang iniisip ko, puro mga kalasuan. Yung totoo yung sinasabi ng Romans 12, sabi ni Paul, no? Renew our mind. I-renew natin yung ating kaisipan sa mga bagay na hindi na makasanlibutan. Ang kadalasan kasi ganito nag-i-entertain pa rin tayo ng mga bagay ng sanlibutan. Hindi dapat entertainin Alam mo na sa TV, makapanood ka na na alam mo na sex, panonorin mo pa. Tandaan mo, the empty mind is a battleground of the devil. Ang isipan ng walang laman ay nagiging battleground ng devil. Diyan pumapasok, diyan naglalaro ang kasalanan, diyan pumapasok ang bulong ng diablo kasi walang laman ng isip mo No? Alam mo na masamang uminom. Pupunta ka pa doon sa mga barkada mo, mga berte na may inuman. No, we're going to entertain those things, no? Kaya tayo nagkakaroon ng kasalanan. Sabi mo, to acknowledge the Lord, every thought in word, acknowledge natin ang Lord sa bawat isip natin at sinasabi. So, pag iniisip natin yan ngayon ang mabibitawan natin sa ating bibig, di ba? If we want to walk in holy life, then continue to sanctify. May i-sanctify nyo ang isip nyo sa Lord. Tandaan natin, bantayan natin ang isip natin kasi the empty mind is a battleground of the devil. Kung ano ang pumapasok sa isip mo, yan ang ginagawa mo, nagresulta sa kasalanan o kabanalan. Bantayan natin isip natin. Pumapasok ba sa isip mo yung pangit na nakukuha mo, no, sa community mo, yung boss mo na lagi nagmumura, pumapasok ba sa isip mo yung mga bagay na pangit? Bantayan natin kung ano mang bagay ang pumapasok sa isip natin. Letter C, acknowledge the Lord on the job and at home too. I-acknowledge daw natin, kilalanin natin ang Lord sa ating trabaho at maging sa ating tahanan. Alam nyo, nakakalungkot isipin, marami mga namamasukan na hindi sila kilala ng kanilang makasama sa trabaho na Christian sila. Marami nag-testify sa akin yung totoo. Alam mo, pastor, noon, hindi alam ng mga kasama ko na sa trabaho na Christian ako. Bakit? Kasi yung ginagawa nila, ginagawa ko rin. May Sabado night kami, Sabado night din ako. Kapag may tumpukan, chismisan din kami. So, hindi ko ina-acknowledge ang Lord sa trabaho ko, hindi ko kinikilala siya. Ay, kasama ko pala ang Lord sa trabaho ko. Dapat bigyan ko ng attention. Dapat kung Kristiyano ko, magpaka-Kristiyano ko. Minsan magpapakilala pa tayo, no? Alam mo ba, Brad? Kristiyano ko. Ay, Christian ka ba? Bakit ganun? Hindi nakita sa buhay mo. Sa trabaho mo, hindi nakita na makasamaan mo na isa kang Kristiyano. Sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Minsan tayo papasimuno Hindi natin binibigyan distinction. Hindi natin binibigyan ng wall yung mga gawain na makasama natin sa trabaho at nakikisa tayo. Hindi masamang makisama sa mga hindi natin pananampalataya, pero huwag kang makikisama. Naku, did you get the difference? Pwede ka makisama sa kanila. Oh, Brad, kain tayo. Sige, sama tayo lunch. Pero pag sinabi, mamaya may Sabado night, alam nyo na, kasama. Naku nyo, pwede kang makisama, pero huwag kang makikisama. Sa bahay natin, i-acknowledge natin ang Panginoon sa loob ng bahay natin. Kakain, sama-sama, biglang kakain, hindi na pray. No? Kadalasan, ama, ina ng magulang,
ang nanay, no, sa bahay, hindi nila ina-acknowledge ang Lord sa loob ng bahay nila. Kaya kadalasan ang loob ng bahay natin, minsan nasabi natin, may mga Kristiyano ba nakatira dito? Dapat maging sa loob ng bahay natin, i-acknowledge natin ang Lord. Thirdly, i-acknowledge natin ang Lord. Alam nyo saan? Sa negosyo natin. Ano man negosyo yung ating pinupundar, dapat kilala natin, Lord, ikaw ang magiging susi ng tagumpay sa negosyo ko. Tandaan natin, anumang bagay iput nating business hanggang hindi natin kinikilala, ina-acknowledge ng Lord sa negosyo natin, kailanman hindi ito magtatagumpay. Tulad, sinasabi ko nga sa inyo, number one principle dyan, yung pagbibigay ng tithes, di ba? Alam natin yun. Pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Sapagkat alam natin na doon lamang ginagamit ng Diyos sa ministry, yung mga bagay na binibigay natin sa gawain. Maging sa ating negosyo, kilalatin natin Diyos. Lord, alam ko, Panginoon, negosyong to ay kinikilala kita. Alam ko, balang araw, sooner or later, palalaguin mo. Nakita niyo, yung, ano ba yan, yung lagi nagbe-burn sa patalastas? Ano ba yan, bro? Yung iniinom natin? Ano ba yan? Lagi murmurs, di ba? Gaya ng Colgate, Christian naging Christian ng may-ari. Marami mga Kristiyano na umunlad ang kanilang negosyo sapagkat in-acknowledge nila ang Diyos sa kanilang negosyo. Letter D, acknowledge the Lord when days are dark or bright. Ito ang sa Sabi, acknowledge mo ang Lord kahit na ang araw ay madilim o hindi. Kilala nyo, di ba, sino sa makita sa Bible ang pinakamagandang istorya sa Bible? Sino? Any idea? Sino? Job, maganda. Pero meron pa. Si Joseph. Di ba? Nakita niyo yung buhay ni Joseph? Ang buhay ni Joseph, the age of 70, nahiwalay siya sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid, di ba? During those time, during the early age, hindi niya nakasundo ang mga kapatid niya. Lagi siyang pinag-aanuan, lagi siyang nagseselos ng kapatid niya kasi mahal siya ng tatay niya. Hanggang sa pinagtulungan siya, nilagay niya sa balon, tapos nakita ng mga merchant, pupunta na Egypt, binenta siya, di ba? Tapos pagdating niya sa age of 17, isipin niyo buhay ng Job, ni Joseph, kung sasabihin niya, it's being unfair, Lord, ba't ganito naging buhay ko? Wala naman akong ginawa. Ano nangyari? Nagkagusto ang asawa ni Potiphar sa kanya, di ba? Siguro maganda lalaki si Joseph, macho. Ayaw niya. Kasi may takot siya sa Lord, lumalakad siya sa kalooban ng Diyos, Anong sabi ng asawa ni Potiphar? Gusto ko rapin ito. So pinakulungan siya. Pero wala kasalanan, nakulong. Ilang ano sa kulungan. Hanggang siya ay naging pangalawa sa pinakamataas na hari sa Egypt, pangalawa sa Pharaoh. Dahil doon, inangat ng Diyos si Joseph. Dahil alam niyo po, lagi lang natin binibigyan ng credit si Moses patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa Israelites. Tama, mali? Kasi si Moses nagligtas sa milyong Israelites from Egypt, going to the promised land, totoo, pero hindi natin binibigyan ng credit si Joseph. Alam niyo kung bakit? Kundi dahil kay Joseph, hindi na preserve ang lahi ng Israel. Nakita niyo? Nakuha niyo? Yung mga kapatid niya, di ba? Si Jacob, yung mga kapatid niya, nagkaroon ng tagutom sa lugar nila Di ba? Sabi nga hanggang di pumunta ka sa Egypt kasi ang Egypt ang kinilang mayaman ng panahon noon Pumunta kayo, bumili kayo ng na-recognize ni Joseph, mga kapatid niya, di ba? Nagkaroon pa nga siya ng dealing, yung kapatid ko, daling doon, hanggang sa dinala napunta na ang buong pamilya niya sa Egypto at binigyan sila ng Pharaoh na magandang lugar, titirhan at magandang kabuhayan. At doon, nagsimula ang lahi ng 12 tribes ng Israel. Naku niyo po, at dahil yon kay Joseph, na-preserve ang lahi ng Israel dahil kay Joseph. Sipin nyo, 17 years old, walang ginawa, nangyari sa buhay niya. Kung ako si Joseph, sabihin ko, Lord, unfair, ang ginawa mo sa buhay ko. Pero hindi, wala kang nadinig na murmur, pagsisisi, o anumang bagay na ginawa niya, pagsisisi o anumang bagay na ginawa niya, murmur sa Lord. Sabi nga lumakad siya kung ano ang nararapat, lumakad siya sa kalooban ng Lord. Sabi, he acknowledged
the Lord when the days are dark or bright. Acknowledge natin. Alam nyo, malungkot sa atin. Kadalasan, ina-acknowledge lang natin ng Lord kapag ang ating araw ay maliwanag. Kapag sa oras ng kadiliman, hindi na, Lord, pinababayaan mo na ako. O balik rin natin, no? Kapag sa kadiliman, ina-acknowledge natin na Lord, pray tayo ng pray. Kapag nag-blessing naman ng Lord, yun ang nagiging trigger, di ba? Sinabi ko nga sa nakaraan, yun ang nagiging trigger point kung bakit minsan humihiwalay tayo sa Lord. Sabi, letter E, acknowledge the Lord when with saints or sinner. Acknowledge natin ang Lord, no? When kasama natin yung mga saints, katulad natin, at yung mga makasalanan. Tandaan po natin, no? Ang sabi ng Bible, tayong asin at ilaw ng sanlibutan ito, no? Alam niyo to, we are the walking Bible, no? Alam niyo, no? May mga pagkakataon kasi ang nanay ko, yan? Sarado, kandado, dogmatic, alam niyo na ibig sabihin. Pero alam niyo, ang nanay ko nakakilala, niwala sa Diyos. Kasi nakita niya yung pagbabago sa akin during those time, eh. Kasi alam niyo po, kapag mayroong isang tao, no, na ayaw maniwala, pamilya nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, o sino man sa mahal nyo buhay, na ayaw maniwala sa sinasabi nyo patungkol kay Kristo, patunayan nyo yan sa pamumuhay nyo bilang isang Kristiyano. At kapag nakita nila na ikaw yung pinamumuhay mo, kung ano yung pinangaral mo, yung sinasabi ng Biblia, sila mismo mag-a-approach sa iyo. Ano meron ka? Gusto ko magkaroon yan. Yun lang naman yun. Gusto ko magkaroon nung meron ka. Kasi wala ako niyan, eh. Nakuha niyo po. Kaya minsan ang naging problema, share tayo ng Word of God, hindi po sila tumatanggap, nakilala sa Lord kasi tayo mismo ang may problema. Sabi, acknowledge the Lord when with saints or sinner. Kilala natin ang Diyos, no, sa mga saints o kahit na sa mga makasalanan. I therefore conclude, we are but sinners saved by grace, yet led by God from place to place. Tayo pa ay makasalanan, niligtas sa magitan ng biyaya, at tayo pinangunahan ng Diyos mula sa lugar at lugar na ating pinatutunguhan. It is privilege to get in on God's plan. No? Isa daw malaking pribileyo na tayo ay mapabilang sa plano ng Diyos. Dati, ang mga plano natin, puro mga secular, eh. Dati, ang mga plano natin, pagpapayaman lang. Dati, ang plano natin, taliwas, no, sa plano ng Diyos. Ngayon, ang isa sa mga plano, no, na ibinibigay sa atin ng Lord, yung tayo ay umatin linggo-linggo sa kanyang gawain. Kaya sabi nga nun, it is privilege to get on God's plan. Have you begun by faith that brings salvation? Nagsimula ba ang inyong pananampalataya na nagdala ito sa kaligtasan? Kayo ba ay nagsimula ang inyong pananampalataya at nagdala ng kaligtasan? Have you decided to trust God totally for direction? Nag-decide na ba kayo ng tiwala sa Diyos totally ng direction ng buhay? Have you surrendered completely to Jesus' will? Sinurin nyo ba na talaga ang buhay nyo kay Jesus? O baka 60-40, 80-20, 90-10? Hindi ko po alam yan. Kayo po nakakalam yan. The directions of the Lord will bring purpose and joy. Ang direction doon ng Lord ay nagdadala ng layunin at ligaya sa buhay. At alam niyo po, minsan no, maraming tao na hindi nila nakakamit yung joy sa kanilang puso. Alam niyo yung difference ng joy and happiness? Did you know the difference between joy and happiness? Ang happiness kasi ganito. Magpa-party kami mamaya. May birthday celebrant kami, aatinan. So pagdating ng party, may happiness ka, di ba? Right after the party, balik ka na naman dun sa lungkot na dinadanas mo before you attending the party. Hindi kagaya ng joy. Ang joy, ang bibigyan nito ang Panginoon sa iyo. Kahit na ang paligid mo ay nakaka-experience ka ng maraming problema, kahit na ang paligid mo ay madilim, you still joy in your heart. Kasi ang Diyos na nakapag-ibigay, Philippians 4:7, di ba? The joy that cannot, ang joy ng bibigay, di ba? Ang Panginoon. Iba ang happiness. Huwag nyo i-claim yung happiness.
Because ang happiness, nandyan lang eh. Ang happiness kasi nawawala eh. Happy ka kasi sumahod ka. Happy ka kasi nagkaroon ka ng trabaho. Happy ka kasi nanamit mo yung matagal mo ng kaibigan na hindi paano kung lumagpas na yung mga bagay na yung event na yun? Balik ka na naman ka sa kalungkutan, di ba? I-explain nyo yung joy na tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay. Alam niyo po, no, sa umaga, kapag po ako pinagpe-pray ko, Lord, bigyan mo ako ng joy. Hindi na madamot ng Lord eh. Tandaan po natin, bibigyan tayo ng joy ng Lord. Bakit hindi? Kasi ang joy ay nagmumula sa Lord, hindi happiness. Happiness came from the material things, but joy came from the Lord. Tumayo po tayong lahat. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa munting mensahe na binigay mo sa amin noon. God's direction noon. Yung direction mo, Panginoon, sa buhay namin. Paano po namin ito malalaman? Kagaya ng sinabi mo sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin kung ano ang kalooban mo sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, sa bawat mga decision making namin, ay lagi namin acknowledge ang presensya mo sa aming buhay. I-acknowledge namin ang presensya mo sa aming trabaho, acknowledge namin ang presensya mo sa loob ng aming tahanan. Lord, sa umagang ito, Lord, tinataas ko sa iyo, Panginoon, kung sino man ang mayroong mga problema, Panginoon, pinansyal, Panginoon, sa umagang ito, Lord, patuloy na tinataas po namin, Lord, you are our great provider. Tinatalian namin, Panginoon, ng spirito na kahirapan, Panginoon, sa aming pamilya, Lord, sa pangalan ni Jesus. And I release right now the spirit of prosperity, the spirit of generosity, Panginoon, nang gagaling sa iyo, buksan mong pintuan ng langit, ang bintana ng langit at buhos mo, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, ibang may makaramdaman sa amin sa oras ito, Lord, dinadalangin po namin na patuloy na pagalingin mo sila, Lord, sa pangalan ni Jesus, sapagkat 2,000 years ago, Lord, ang dugo mo na nadanak sa krus ng Kalbaryo, ang nagpapatunay na kami ay kaya mong pagalingin at kami nagsigaling na sa aming mga karamdaman, Lord. Right now, we claim it in Jesus' name, Lord, we bind it, Lord. Come out, Satan. Come out, sickness, Lord. In the name of Jesus, tulungan mo, Panginoon, bawat sa amin na patuloy, Lord, na kami ay makaranas na kagalingan, Panginoon, sa lahat ng aming karamdaman. Tulungan mo, Lord, sa mga decision making namin na mayroong, Lord, mabigat na problema na aming kinakaharap, Lord. Pine-personal man namin ito. Hindi, Lord. Tulungan mo kami, Lord. Ang mga kapatitong ito, Lord, sa kanilang mga desisyon. Bigyan mo sila ng kapayapaan. Bigyan mo sila ng tamang desisyon sa oras, Panginoon, na naranasan nila yung mga bagay na ito. Lord, na pag-iisip, lagi nilang naiisip yung mga problema na naharap nila, Panginoon, sa kanilang buhay, every day of their lives, Lord. Bigyan mo sila ng peace. Bigyan mo sila ng joy. At alam ko, Lord, at the end of the day, ikaw magbibigay po, Panginoon, sa amin ng success, tagumpay, at kaginawa ng aming buhay. Lord, maraming salamat sa pangako mong yan, kagaya ng ginawa mo sa buhay ni Joseph. Kung kami po ay lalakad lamang sa iyo, Panginoon, sa harapan mo, lalakad kami, Panginoon, na naayon sa kalooban mo, makita namin sa punot dulo na aming lalakaran ang katagumpayan at ang minimiti naming pangarap sa aming buhay. Lord, maraming salamat. Ito po aming samadalangin sa pangalan ni Jesus, and everybody said, Amen. Good morning. Yes, manatili po tayong nakatayo. Sorry. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras
sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugad ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes. Hallelujah. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw na lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y